Isipin mo to, nasa loob ka ng isang napakalaking studio, isang game show. Okay, parang wawawin o ganun? Oo, eksakto. Tapos lahat ng tao sa audience nagkakagulo, kanya-kanyang sigaw ng sagot sa isang puzzle, pero walang makatama. Mahirap yung tanong? Sobra. Pero ikaw, gigil na gigil ka kasi alam mo yung eksaktong sagot. Siyempre nakaka-excite yun. 'Di ba? Tapos ibubulong mo ito doon sa babaeng host at Wait, biglang may plot twist ba? meron. Biglang magbabagong anyo yung host. Yung mukha niya, magiging mukha ni Jesus Christ. Grabe, ang wild naman nun. Tapos sasabihin niya sa'yo, ikaw na talaga best friend. Best friend? Seryoso? Oo. Ngayon, ang tanong natin para sa'yo na nakikinig. Baliw ba ang taong nananinip nito? O, may nakikita ba siyang isang layer ng realidad na hindi natin abot? Yan. Yan ang eksaktong uri ng tanong na nagpapabiyak sa kung paano natin tinitingnan ng katotohanan. Oo nga eh. Kasi kapag ang pruweba ng isang tao ay hindi nakasulat sa papel, kumbaga nakaukit sa isip at mga panangaginip niya, napakahirap itong ikategorya. At yan ang mismong gagawin natin ngayon. Hihimayin natin ang isip ng isang taong nagaangkin na may direktang cheat code siya galing sa Diyos. Isang cheat code. I like that term. Ang pangalan niya ay Narciso o Lalo. At para sa malalimang pagtalakay natin ngayon, nakabase ang buong usapan natin sa sarili niyang mga salita. Saan galing yung mga salitang ito? Galing ito sa isang transcript ng Zoom meeting niya noong March 13, 2026. Tapos may dalawang mahabang Facebook posts din siya na nilabas noong araw na yon. Bale, first-hand sources talaga natin ito kukunin. Oo, mismong galing sa kanya. Layunin natin intindihin yung makukulay niyang panaginip, yung tinatawag niyang power of mind, at yung kritisismo niya sa mga mainstream na relihiyon. Pero teka, bago tayo lumangoy ng malalim dyan, kailangan nating linawin sa mga nakikinig na, Yung disclaimer natin. oo, mahalaga ito. Hindi tayo kumakampi sa anumang kanig dito. May mga radikal at sensitibong pahayag si Narciso laban sa mga institusyon ng relihiyon. Totoo yan, medyo mabigat yung iba niyang claims. Kaya inilalahad lang natin yung mga ideya mula sa original source material nang walang paghuhusga. Neutral lang tayo dito. Tama. Okay, himayin natin ito. Balikan natin yung game show na kinuwento ko kanina. Yung may host na naging si Jesus? Ayun. Kasi hindi lang yun invento for intro ha. Yan mismo yung nilalaman ng unang panaginip niya sa Facebook post. Anong title ng post? Ang pamagat niya ay The Divine Cipher of the Best Friend. Cipher? Parang may code na kailangang i-decode. Eksakto. So, sa panaginip niya, nasa stage daw siya, tapos may 6 na blankong kahon. Okay. Sumigaw siya sa audience na madali lang yan. Narinig siya ng host, tapos pinapapindot siya sa keyboard para ilagay yung sagot. Nakasabok ba siya agad? Hindi pa. Kasi nung umindot siya, may kakaibang nangyari. Dumikit yung mga blankong kahon sa mga daliri niya. Nabiktad, tapos hindi nag-activate. Ang weird ng visual na yun, ha? Parang literal na kumapit sa anya yung puzzle. Oo. Tapos lumapit yung host, nagbulungan sila, at binigay ni Narciso yung sagot. Ang code niya, 459HHH. 459HHH. May meaning ba yung H? Oo. At sa Zoom meeting niya, dinagdag niya pa yung mga numerong 357 pati 457. Pagkabigay niya ng sagot, dun na naging Jesus yung host at tinawag siyang best friend. Ang nakakamangha rito ay kung paano niya pinoposisyon yung sarili niya. Sa panaginip na ito, siya lang ang kaisa-isang may alam ng solusyon. Yung cheat code niya? Oo, at yung pagdikit ng mga kahon sa daliri niya. Parang metapora yan na yung mensahe ay nakakabit sa kanya. Kumbaga, hindi magagamit ng iba kung wala siya. Pero teka, yung sa mga numero. Kasi 459, 357, tapos may binanggit pa siyang loto at swertres sa Zoom transcript. Lotto numbers ba yung binibigay niya? Yun na nga eh. Kasi para sa'yo na nakikinig, isipin mo, kung talagang may cheat code siya mula sa itaas,
Bakit hindi na lang siya tumaya ng malaki? Para yumaman siya. Oo, maging bilyonaryo na lang siya para mas madali niyang ikalat yung mensahe niya. Imbes na nagpapakahirap siyang mangaral na walang pera. Make it make sense, di ba? Magandang pushback yan. At alam mo ba, yan din mismo ang ibinabato sa kanya ng mga kritiko niya. Siyempre, yun yung pinaka-logical na tanong eh. Pero, ayon sa source, hindi niya ginagawa ito para pagkakitaan ng Diyos. Nilinaw niya na kahit wala siyang pera, hindi siya naniningil. So parang ayaw niyang pagkakaitaan yung power niya? Eksakto. Ang pagbigay niya ng numero ay hindi para gawing sugar roll ang mga tao. Pinapatunayan lang niya na may alam siyang impormasyon na labas sa natural na mundo. Pero wait, balikan natin yung HHH sa dulo ng code niya. Ano daw ibig sabihin nun? Pinaliwanag niya na ang ibig sabihin daw nun ay hula-hula. Hula-hula. Oo, bibigay niya yung unang 3 numero, tapos bahala ka na doon sa huling 3. Parang ikaw na bahala humusga. Gets. Honestly, that sounds like a massive cop-out para sa akin, di ba? Yun yung classic trick ng mga manghuhula. Paanong trick? Kasi kapag nanalo yung tao, sasabihin niya, "O di ba, sabi ko sa'yo, bigay ng Diyos yan." Tapos pag natalo? Pag natalo, sasabihin niya, mali yung hula-hula mo sa dulo eh. Parang heads I win, tails you lose. Hindi siya kalo. Kung titignan natin sa lente ng sikolohiya at pamamahala ng impluensya, napakatalinong mekanismo niyan. Sinasadya man niya o hindi, di ba? Oo, sa pag-iwan ng HHH o hula-hula, iniiwasan niyang maging absolute failure kapag hindi tumama yung numero. Nililipat niya yung sisi dun sa tao. Parang binibigyan niya ng free will yung tagasunod niya. Ang argumento niya, hindi siya nagbibigay ng sure win ticket. Nag-iiwan lang siya ng clue ng kanyang divine connection. Ang galing ng framing niya doon na binibigyan mo yung tao ng sapat na ebidensya para maniwala, pero may sapat din na patlang para lusot ka kapag pumalpak. Nakukuha niya yung kredibilidad ng pagiging misteryoso nang hindi sumasalo sa buong bigat nung pagkakamali. Kaya pala ganun katindi yung kapit ng mga naniniwala sa kanya. Pero syempre, hindi pwedeng puro loto lang. Kailangan niya ng mas matinding pruweba. Diyang na magiging sobrang interesante ang lahat. Kasi dito papasok yung inaangkin niyang power of mind. Ano ba tong power na to na palagi niyang binabanggit? Ito yung tawag niya sa kanya authorization letter o kumbaga power of attorney mula sa Diyos. Power of attorney. So legal na legal ang datingan. Oo, kasi ang punto niya, kung inutusan siya ng Diyos na mangaral at ibunyag yung mga mali sa relihiyon, paano siya paniniwalaan ng mga tao? Kasi wala naman siyang diploma mula sa seminaryo, di ba? Wala siyang higanting simbahan, kaya kailangan niya ng katibayan na hindi kayang pekein. Parang ano yan parang isang empleyado na kailangan magpakita ng ID na pirmado mismo ng CEO para sundin siya ng buong opisina. Eksakto. Ang power of mind niya, yung pirma ng CEO. Pero hindi ba nakaka-overwhelm para sa isang ordinaryong nakikinig na ibabase mo yung buong paniniwala mo sa kapangyarihan ng isip ng isang tao na hindi mo naman nakikita pisikal? Ang nakakamangha rito ay, ayon kay Narciso, nakikita daw ito ng pisikal. Lantaran niya itong ipinapakita. Paano niya pinapakita? Nakadetalya sa Zoom transcript na nakakapagpagaling daw siya ng may sakit, tapos nakakalutas pa siya ng mga krimen. Solving crimes? Paano? Sinasabi niya na kaya niyang ituro kung saan itinapon ang bangkay ng biktima o kung sino yung salarin, gamit lang yung isip niya. Grabe, kung totoo yan. Daig niya pa yung forensic department ng buong pulisya natin, ha? Oo, sobrang laking claim niyan. Pero alam mo yung nakakaintriga dun, sinabi niya na ito raw mismong kapangyarihan na ito yung dahilan kung bakit takot na takot yung mga pari at pastor sa kanya. Naaalarma daw yung mga lider ng simbahan. Bakit naman sila matatakot? Kasi kung tingin ng mga pare, baliw lang siya, di ba? Dapat tatawanan lang nila yan. Dito, nagiging malalim yung pagsusuri ni Narciso. Ayon sa kanya, alam daw ng mga pari at pastor na totoo yung power of mind niya. Wait, inaamin daw ng mga pare na totoo? Nakikita daw nila yung manifestasyon. Pero dahil yung tinuturo ni Narciso ay bumabangga sa doktrina ng simbahan, hindi nila pwedeng aminin sa publiko. Kasi masisira yung sarili nilang otoridad kapag umamin sila. Oo,
Kung aaminin nila na ang isang taong bumabatiko sa kanila ay may tunay na basbas, mawawasak yung negosyo nila. Kaya ang reaksyon daw nila ay subukang patahimikin si Narciso ng palihim. Parang pelikula ah. Kaya pala pakiramdam niya palagi siyang inaatake at yan din yung perfectong tulay papunta sa ikalawang panaginip niya. Yung sa bangin. Oo, yung The Divine Shield and the Cliffside Battle. Ikwekwento ko ng mabilis. Naglalakad daw siya sa isang matarik na bangin. Tapos may nagbabantay na mga kaaway sa kanya. Sinong kaaway? Ang umatake sa kanya, isang napakabilis na kambing. Kambing? Oo, kambing na may mahahabang sungay. Walang tigil yung atake kahit nagtatalon na siya sa bangin. Tapos, biglang sumulpot ulit si Jesus Christ. Anong ginawa ni Jesus? Heto yung wild. Pinagsasampal ni Jesus yung kambing, kaliwat kanan, tapos ipinasa yung kambing kay Narciso para sampalin din. Wait, literal na nanampal si Jesus sa panaginip? Oo, sabi pa daw ni Jesus, power ng Diyos ang kalaban ninyo. Halika best friend, pagsampalin natin sila. Kung ikukonekta natin ito sa mas malaking larawan, ito ay isang klasiko na narrative ng banal na pakikipagdigma. Nakakakita siya ng laban. Pero parang eksena sa isang action movie, di ba? Yung bida at yung sidekick niya nagtulungan para bugbugin yung kontravida. Oho, pinagtulungan nila yung kambing. Pero bakit kambing? Of all animals, bakit hindi ahas o leon? Sino ba talaga yung ninirerepresenta nitong kambing na ito? Sa mga kwentong bayan, ang kambing na may sungay ay madalas simbolo ng demonyo. Pero ang twist ni Narciso dito, ang sinisimbolo nito ay ang mga pari at pastor. Wow! Ang bigat nun ah! Sa source material natin, walang preno si Narciso. Tinawag niya pa silang mga ama ng demonyo. Grabe yung galit niya sa kanila. Ayon sa kanya, yung mga lider ng relihiyon ay parang mga ligaw na kambing na nagtatangka sa buhay niya para patahimikin siya. Pinagbabaliktad niya yung narrative. Kumbaga yung mga nakasuot ng banal na damit, sila daw yung totoong ahente ng kasamaan. Yan mismang kaisipan na yan, yung nagpapagalit sa kanila. Pero bakit kaya ganun-ganun lang yung galit ni Narciso? Ano bang ginawa ng mga nire-representa ng kambing? Kasi malinaw sa Zoom transcript na hindi lang ito personal. Hindi may inaatake siyang sistema dito. Dalhin natin ang usapan sa malalim niyang kritisismo sa tinatawag niyang negosyo ng relihiyon. Ano ba yung espesipikong akusasyon niya? Ang pinakabuod ng akusasyon ay ito. Ginagamit daw ng mga pari at pastor ang salita ng Diyos bilang produkto sa isang negosyo. Isang negosyo, wow! May halimbawa ba siyang binigay? Marami. Halimbawa mula sa source, yung walang katapos-tapos na pagpapamisa sa mga patay. Ah, ito. Ito yung argumentong napaisip talaga ako eh. Di ba? Kasi ang argumento ni Narciso, kung tinuruan ng tao na magsimba noong buhay siya para maligtas, bakit kailangan pa siyang pamisahan kapag namatay na? Oo nga, parang ano ba talaga? Ligtas na ba o hindi pa? Patay ka na. Tapos yung maiiwan mong pamilya, sila yung magpapatuloy ng bayad para sa'yo. Ang galing ng breakdown niya dun na parang gumagawa siya ng economic audit sa loob ng simbahan. Meron pa siyang isang halimbawa na magpapatunay niyang zero overhead profit yung negosyo nila. Yung sa binyag. Ay, yung kandila? Kinuwento niya yan. May isang kandila lang daw yung simbahan. Tapos ibebenta sa mga ninong at ninang bago yung binyag. Tama. Tapos may mahigpit na bilin yung pare. Oo, sabi ng pare, huwag ninyong uubusin, patayin nyo agad para hindi masunog. Bakit kamo? Kasi kukunin nila ulit pagkatapos ng binyag. Eksakto. Tapos yung ibinalik na kandila, ibebenta ulit sa susunod na magpapabinyag. Kaya yung isang kandila, kumikita daw ng milyon-milyon. Nagdadala ito ng isang mahalagang tanong. Kapag nilatag mo yung ganyang argumento sa ordinaryong tao, napakalakas ng impact niyan. Oo, lalo na sa mga naghihirap na nag-iisip kung saan napupunta yung abuloy nila. Inilalantad niya yung kapitalistang logic sa likod ng sagradong ritual. Pero teka, may pushback ako dyan. Napakabigat ng mga paratang na ito. Kung hayagan niya itong isinisigaw sa kalye at naghahamon pa siya ng debate sa mga pare na tinatawanan niya lang daw, Ano siya tinatanggap ng lipunan, ganun? oo, hindi ba ito nagdudulot ng pag-alinlangan sa mga tagapakinig niyang sanay sa tradisyon? Parang hindi ba siya pinapaalis sa komunidad nila? Iyan yung nakakagulat. Ayon kay Narciso, matagal na niya itong ginagawa. Halos 16 na taon na siyang nangangaral.
16 years. Akala ko bagong-bago ito. Hindi ito bago. At alam na ito ng marami. Sa source material, binanggit niya na alam na ng mga politiko tulad ni Alan Cayetano at mga Duterte mula pa noong 2014. Wait, name drop talaga yung mga politiko. Oo, buo ang loob niya. Naniniwala siyang ililigtas niya ang mga tao sa pagkakamali ng pagbibigay ng pera sa simbahan na para sa kanya ay malaking panluloko. Grabe, nakakahilo yung conviction nitong taong ito. Kung iisipin mo yung kabuuan ng pinag-usapan natin ngayon, nakita natin yung isang sitwasyon kung saan ang isang ordinaryong tao umaangkin ng direktang koneksyon sa Diyos, Tinawag pa siyang best friend sa isang cosmic game show, tapos ginagamit niya yung power of mind niya para banggain ang isang establishmentong institusyon na tinatawag niyang negosyo. at may resibo siya pagdating sa paghimay ng business model nila. Oo, mula sa walang katapusang pamisa hanggang sa nire-recycle na kandila. Kaya para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, ang kwentong ito ay isang kapanapanabik na salamin. Pinapakita nito kung paano naghahanap ng katotohanan ang mga tao sa labas ng nakasanayang tradisyon. Tunay nga, at bago tayo maghiwalay, gusto kong iwanan ng tagapakinig ng isang mapanghamong kaisipan na hindi pa natin natalakay. Sige, ano yan? Sa panahon natin ngayon na napakadaling gumamit ng artificial intelligence at social media para magpakalat ng impormasyon o gumawa ng sariling kulto ng personalidad. Oo, ang daming deepfakes ngayon, di ba? Totoo, paano nga ba natin talagang malalaman ang pagkakaiba ng isang taong may tunay na mensahe mula sa itaas at ng isang taong may napakakulay lang na imahinasyon? Yan ang mahirap sagutin. Paliwanag ng AI o siyensya, ibibigay mo ba agad ang buo mong paniniwala? Napakagandang katanungan yan para pag-iisipan hanggang saan natin kayang ibigay ang tiwala natin kapag naharap na tayo sa isang bagay na hindi maipaliwanag ng lohika. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa talakayang ito hanggang sa ating susunod na malalimang pagsisid.